mararamdaman yung epekto niya. Ngayon, araw ng Biyernes ay dapat konti-unti ay mag-prepare na tayo. Talinggo. May na. May tapos ng konti. Pasiguro lang tayo kasi malaki po ng typhoon. At sa ngayon, pinapanood namin yung weather forecast and napakakalat ko naman ngayon kasi nagpe-prepare para sa paparating na bagyo. At ayun na nga, nagpaparamdam na nga po yung bagyong Uwan. Gwini, at ginagawa namin ngayon ay isang paghahanda sa parating na super typhoon na si Uwan. At kasalukuyan nagpapahod kami kay Edwin yung mga natitirang buhangin at saka yung graba dun sa taas kasi nag-iisa-isa ng mga gustong kumuha. Ayan, at ito na yung nakakot niya. At ako naman ay prepare din para dun sa pantakip sa bintana. Ayan, inuuna ko yung nasa taas kasi kahit bukas pwede na itong sa baba na lang. Kami na lang ni ate mamang magtutulong magtakip ng bintana. Basta yung nasa taas medyo yun mahirap. Kaya habang nandito si Edwin ay magpapatulong ako sa kanya. Ayan. Kasi napakadelikado ng bagyong to. Kahit hindi direktang tatamaan itong Bicol, kaya lang masyadong malawak yung sakop. Kaya kailangan paganda na ito. Ano pa naman, mga linggo ng umaga, mararamdaman yung epekto niya. Ngayon, araw ng Biyernes ay dapat konti-unti ay mag-prepare na tayo para walang sisyan, baga masakali man. Anong masama kung mag-prepare kasi ang bagyo minsan kung kalimitan kapag nakapaghanda yung mga tao ay hindi siya tumatama sa lugar na yun. Kaya ngayon pa lang maghahanda na kami. Kung sakali mang tumama, wala nang problema. At least may ginawa kami. Yan po. At papatuloy muna ako dito sa gagawin ko. Ayan. Tingnan natin.
sa bintana. Papatulong lang ako kay Edwin mamaya. Yan siya, busy pa siya. Yan. Sinisimot niya yung buhangin para mapakinabangan naman kasi iaanod lang naman yung tubig. Kaya ito mabilis tong magtrabaho kasi isa siya sa trabador nitong boulevard. Ayan, dali nung pagbuhat niya, parang ano lang, magaan lang para sa kanya pong mga ganito. Wala pang isang oras ano yung nakakot niya, bababa pa yan. Galing dun, tapos bababa pa dun sa pagbilang, tapos punta dito. Ano to, banat sa trabaho, kaya parang ano lang yung mga ganitong binubuhat, magaan lang para sa kanya. Hintay na lang man natin mamaya Edwin para papatulong tayong magkabit dun sa pintana. Yan naman ang mga gawin ang update natin ngayon dito sa paghahanda natin dito sa paparating na napakalakas na bagyo, si Super Typhoon 1. Sana huwag mahit itong Bicol region kasi kung malakas na bagyo si Tino, mas malakas to Tino. Sana naman nalayan lang tayo kay Lord na hindi mag-grabe itong Bicol region. Ayan. Sana habang papalapit ay umina siya. Yan ang panalangin natin, pag-pray natin siya. Huwag makakaminsala ng marami kasi hindi naman mapipigilan ng bagyo. Talagang dadaan at dadaan yan. Yung na lang natin ay mag-ingat tayo. Ingat na lang tayo, mag-prepare habang maaga pa para hindi tayo matulad ng bagyong Christine. Nabulaga na lang tayo. Yan po. A few moments later. At tataga muna ako ng mga sanga habang hinihintay si Edwin matapos itong ano pa din na pagkuha din ano pa pa yan.
Kaya pinalagay ko yun kasi ano, itong mga nasa akong buhangin sa graba kasi para harang sa hangin. Kasi open space to eh. Buti itong dito may ano to, hollow blocks yung sintal na kaya medyo less na yung hangin dito. Pero dito ay belo. Dito ay linipat ko yung mga hollow blocks bago pa nag birthday si Gwen para makaharang din. At ayusin ko na lang mamaya yung ano, plywood at yung itong hagdan gamit. Po at nakakatapa na namin ni Edwin yung bintana sa taas. Medyo ito yung mahirap ano, tapalan kasi alanganin sa mataas na pwesto siya. Operation para sa linggo. May ano na, may tapos ng konti. Ito madali na lang po. Isa, dalawa, tatlo, apat yung nasa taas. Medyo safe pa naman dun sa taas kasi may mga harang na, pero tatakpan pa rin natin. A few moments later. Yan na mga Gwenny at mamaya sabi ni ate mama ay unahin ko muna daw yung trapal sa kanan, tatanggalin. Tapos kasi may plano pa siyang magtinda mamaya, kaya itong blue ay bukas na lang tatanggalin, kasabay na nung pagtakip ng mga bintana at paghakot ng ibang gamit. 10 hours later. Ayun mga kagwen, yung aking pagbabalik kahit si Dada yung nag-vlog kanina. So sa ngayon, ang ulam namin for today's video is tada! Sarap! Sinigang na hipon. Sinigang na hipon. Sarap! Walang ibang ulam eh. Kinuha mo yan sa ano, riprap? Nahuli dun sa ano, Osave. Osave. Mura lang naman kasi sa Osave. Makakasave talaga. Diba da? Chela? Amoy pa lang. Di, mainit ata. Yum, yum. Sinigang talaga. Nanlalaban yung asin at shrimp. Ganon. Kainan na! Let's go na. Kainan na po. Yes. A few moments later.
Ayun mga kagani, after namin mag-dinner, may pinababa na po namin yung flat screen namin kila Rico and Dada kasi mahirap na kung walang katulong si Dada sa pag-alis ng flat screen. Sayang din naman. Tsaka pasiguro lang tayo kasi malaki po ng typhoon. At sa ngayon, pinapanood namin yung weather forecast and of course, naka-live stream po tayo. Ina-check po namin yung wait lang, ito. Live nitong earth.nowschool.net. Ayan. Nasa YouTube ito. Tapos kasing laki ng Pinas, yung bagyo. So, ayun, babalik ako mamaya. Kasi nandun sa Boulevard si Dada, nagliligpit na rin kasi nakaramdam din ng bon. Kaya, unti-unting nagliligpit ng mga kagamitan si Dada. At nandito na nga pala siya. A few moments later. So, ayan ang aking pagbabalik mga kagani at super gulo dito sa kwarto kasi tama ba? Itinipon ko na dito sa parang Bicol yun, pero alam kong maintindihan nyo ako. Basta inipon ko na yung mga kagamitan ko dito sa gitna kasi ayan, babalot ko na siya sa plastic kasi syempre, nadala na tayo dun sa Bagyong Christine. Kailangan natin mag-prepare. So, ayun, dyan lang kayo at manood kung paano ako magbalot ng mga kagamitan. Tsaka ayusin ko din kasi yung mga kagamitan ko. So, dyan lang kayo mga kagwani. Time check tayo mga kagwani. It's already Saturday and 1:04 a.m. in the morning. AM nga. So, November 8 na po. Nagpaparamdam na po si Bagyong Uwan at may nakita ko dito sa Facebook na nagparamdam na din daw po sa norte. Hindi ko alam kung ano yung specific na place, pero grabe yung ulan. Grabe tumataas balahibo ko. Ulan at hangin napakalakas. Tas may kasamang kidlat. Kaya, ayun, kailangan kong mag-prepare na din kasi kinakabahan ako. So, pray lang tayo mga kagwani. Kailangan ko nang maayos yung mga kagamitan dito. So, dyan lang kayo mga kagwani. So, ayun mga kagani, pinagsabay ko na rin yung pag-live and vlog, ayan. At ang kalat dito sa kwarto, may mga cottons pa, hindi ko pa na ibabasura yung iba. At ito pa lang yung nababalot ko. At yung iba dito lang, napakakalat. Kung naman ngayon kasi nagpe-prepare para sa paparating na bagyo. At ayun na nga, nagpaparamdam na nga po yung Bagyong Uwan. Kaya keep safe everyone. So, I'll be back later kapag okay ng lahat kasi medyo mahaba pa yung pagligpit ko dito. So, I'll be back later. Bye-bye muna. A few moments later. So, ayun mga kagwan, ang aking pagbabalik. So, it's 2:37 in the morning, November 8. At ito na po yung mga gamit na naibalot ko. Ayan, tambak na siya. Super dami. Hindi ko na nabilang. And, ito, nasa bag. Ayan, nasa bag. Tapos yung iba, mga importante like gadgets.
tingnan natin mamaya kung paano ililigpit. Tapos ito, ilalagay ko lang sila dito sa cabinet. And may pa siguro tayong malaking lalagyan in case na kailangan natin lumipat. Isahang bit-bit na lang. At parang may container naman dyan. Yun yung in-sponsor ni Kuya Vlogs. So, pwede natin ilagay yung mga damit natin doon. Tapos, isang bitbitan lang din. If ever na hindi magkasya dito. So, ayun. Samahan nyo ako mga kagwani na ayusin yung mga naka-plastic na gagamitan ko na ilalagay dito sa cabinet. So, tara na! Ko nang iligpit yung lahat-lahat ng not all kagamitan pala, yung mga damit pala kasi makalat pa dito sa kwarto yung mga borloloy or kung ano-ano pang kagamitan ko dito. Unti na lang naman, yun na lang ang ililigpit natin sa ngayon. So medyo relief na sa akin na lahat ng damit ko dito is secured na, lahat na naka-plastic, and ayun, just pray na like bumaha ng todo ganyan kasi delikado dito sa amin. Nasa lake side kasi kami, dito sa kabila ng Bolivar Lake na po yan. So kung may tabing dagat, may tabing ilog po. Ayan. So sa ngayon medyo antok na din ako, pero kailangan kong tapusin yung ginagawa ko ngayon. Kasi bukas, iba rin yung gagawin natin. Tutulong din tayo sa kung ano yung ipagagawa nila mama bukas. Like dun sa baba. Kung ano yung mga ililigpit, tutulong tayo dun. Kaya, kailangan kong tapusin yung nandito sa kwarto ko. Dami kasing gamit. So, ayun. Diyan lang kayo mga kagwani. Balik na lang siguro ako kapag maayos na dito kasi nakakahiya. Super kalat. So, I'll be back later. A few moments later. At ayun na nga mga kagwani, hindi ko na kinerit. Ginilid ko na lang yung ibang gamit ko. At ipagpapatuloy ko na lang mamayang umaga kapag may araw na. So, di na talaga kaya ng mata ko. Tas yung ulo ko, pumipitik-pitik na. Medyo masakit na. Kaya kailangan ko na din matulog. So, ayun, hanggang dito na lang muna mga kagwani. So, panibagong vlog naman mamayang may araw. At sana dyan lang kayo. Stay updated. So, keep safe everyone. God bless you all. Ingat po tayo palagi. Bye!